Okay, so good morning mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga subscribers natin dyan sa USA, Canada at dito sa Pilipinas. So, welcome back po at pasadahan natin itong mensahe ni VP Inday Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos na sinagot naman ng PNP doon sa isang hearing sa Congress. So, pakinggan natin. Walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat natin gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Okay. So, sinasabi ni VP Inday Sara, hindi kailangan ang amnesty para sa mga rebelde, para sa mga NPA. No? So, kung hindi kailangan ng amnesty, ano ba ang ginagawa ng NTF-ELCAC? Ano yung strategy nila para na sumuko at bumalik sa gobyerno yung mga NPA na yan? So, ganun din naman yung sinasabi nilang amnesty. No? So, kasi syempre, pag sumuko ka, bibigyan ka ng aid. Diba? Binibigyan kayo ng, pera para makapag-start kayo. O, ganun din naman yung NTF-ELCAC. No? So, kaya nga lang, yung sinusulong na proclamation 404 ni President Bongbong Marcos, ito ay to dismantle, no? Lahat na yung buong NPA, yun na yung pasusukuin. So, wag muna nating pangunahan yung Pangulo sa kanyang strategy. No? Kasi syempre merong strategy yung bawat Pangulo dyan. So, hindi naman nagtagumpay si President Duterte sa kanyang strategy. So, pwede nating baguhin ngayon. So, yung NTF-ELCAC hindi naman ganun yung impact. Kasi marami naman dyan yung sumuko ay mga fake. Yung hindi naman daw totoong rebelde. Pero yung iba naman dyan ay yung mga militant group na ginawa nilang rebelde. Okay? So, ganun. So, yung pagsuko at yung pagbigay ng amnesty, no, isang hakbang yan para makabalik yung mga rebelde sa gobyerno. Okay? And usually yung mga rebelde na yan ay nandyan lang yan sa komunidad, sa community, hindi naman sila nawawala. No, nagmamasid lang sila, nagmamatsyag, pero meron silang pinaglalaban na para sa kanila. Ewan ko kung ano yung pinaglalaban nila. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso. Okay, so pag sinabi natin na yung agreement ay agreement with the devil, so ibig sabihin yung NPA yung devil. No? So, bakit naging devil sila? Sa tingin ng
Vice President. Kasi siguro dahil lumalaban sila, yung mga NPA naman nasa bundok yan. Kung hindi sila pupuntahan doon ng mga military, hindi naman magkakaroon ng bakbakan, di ba? So dahil dahil pumupunta naman yung mga pulis doon, dahil pinapasuko sila, syempre nagkakaroon ng bakbakan. So meron kasi silang sarili nilang claims. Parang yung mga taga Mindanao, di ba? Meron din silang claims. No, meron silang sarili nilang autonomy. Okay? So, pero dito sa NPA, hindi natin alam kung ano yung root cause or ano talaga yung gusto nila. Kasi hindi pa ako yata pinanganak nung panahon na yung nag-start yung NPA. No? At wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal. Okay, so hindi mo na pwedeng sabihin na gagamitin nila ito na para magigat, para pagtraidor sa bayan. Dahil number one, traidor na sila talaga sa bayan. Dahil hindi sila nagpapasakop sa gobyerno. So they are traitors. Yun yung tingin ko dyan, ha. Tingin ko dyan. So hindi na kailangan sabihin na sila ay traidor dahil talagang sila yung protagonist dito sa Pilipinas, no? To your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate. CPP, NPA, NDF. Okay. So yun, so dapat daw kailangan nating i-denounce yung terrorist attack. Hindi lang naman sa NPA yung merong terrorist attack, no? Kahit dun sa Marawi may mga terrorist attack. So marami pang atrocities, no, na nangyayari ng iba-ibang grupo, hindi lang ng NPA. Nandiyan rin yung MILF, MNLF, Abu Sayyaf, lahat yan sila. So sila ay nagkakaroon din ng mga atrocities at sila ay mga traidor sa bayan natin. So hindi lang dapat yung NPA kundi lahat ng gumagawa ng karahasan, yun ang dapat na i-denounce natin, ay kundinahin natin. For peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. 403, 404, 405, and 406, constituting the granting of amnesty to former rebel groups, namely the RPMP, RPA-EBP, CPP-NPA-NDF, the MILF, and the MNLF. The President had spoken. Yun, so yung amnesty hindi lang para sa NPA, kasama na yung RPA-ABB, yung Alex Bungkayaw Brigade, nandyan na rin yung MILF, nandyan na rin yung Abu Sayyaf. So hindi lang siya para sa NPA, so pangkalahatan yan. Amnesty shall be made available to former rebels. With the concurring resolutions for the corresponding issuances, the co-equal branch of the government in the House of Representatives, through the able leadership of House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the members of the 19th Congress have effectively discharged its constitutional duty entrusted to it by the Filipino people. The PNP, as the advocate of peace and positive change, fully supports the move of the Chief Executive and signify full commitment towards the realization of this humble objective. Dapat yung Vice President in achieving and lasting peace, full support din. In achieving just and lasting peace and genuine reconciliation to those who have willingly laid down their arms and come forward to embrace democracy. The entire organization of 228,000 strong men and women of the PNP unites with the nation
and the common aspiration of our people desiring for a genuine societal transformation towards peace and development in conflict-affected areas and poor communities where armed struggle thrives, welcoming them as they return to the folds of the law. Surely, this will create significant impact on the domestic front, conflict landscape of the country that will shape crucial development to entice former rebels to surrender and give up their armed struggle and cease violence and atrocities, thereby realizing the end state where just and peaceful society reigns. Thank you po and magandang umaga po. So, yun yung magandang message ng Pangulo natin. Hindi lang para sa NPA, kundi sa lahat ng armed groups. No? Tapos sa MILF, MNLF, ISIS or ano pa dyan, lahat kayo, bumalik kayo sa gobyerno at kayo ay bibigyan ng amnesty. So, support natin yan. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating Pangulo na na gumawa ng hakbang upang matapos na ang lahat ng armed struggle dito sa ating bansa. So, yun lang po. Maraming salamat at magandang umaga.